Welcome back ulit sa aking YouTube channel, ang Lumarang Pa in Hong Kong. And so for today's video, our topic for today is paano po ba matanggap or ma-hire as TH in Hong Kong. So itong i-share ko sa inyo guys is based on my own experience and gusto ko siya i-share sa inyo guys para may apply nyo rin. Malay nyo same din tayo na nararanasan. So before that, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe to my channel guys para updated po kayo sa aking mga upcoming videos. Guys, paano po ba kayo ma-hire or matanggap bilang DH sa Hong Kong? Ayan, marami po talaga sa atin ngayon, lalo na sa panahon natin ngayon, ang nagbabalak po talaga na mag-apply na bilang domestic helper sa Hong Kong dahil sa sobrang hirap ng buhay po dito sa Pinas. And kasama na po ako doon. And ayun nga, I'm an ex-Hong Kong. Kumbaga, naranasan ko siya, pero ito, bumalik pa rin po ako kasi sobrang hirap talaga dito sa Pinas. And lahat tayo ay nangangarap na mapabuti yung faith natin, yung ano natin, yung magiging buhay natin sa pagtatrabaho bilang domestic helper in Hong Kong. So ano ba yung mga tips na maipapayo ko sa inyo para ma-hire po kayo? Unang-una, be confident. Yan talaga yung magiging susi natin. Ito sa akin guys, well, halos lahat naman ito ay ginagawa na, no? Except dun sa mga talaga may experience. Ako guys, nagtatrabaho po talaga ako dito sa Pinas as a skilled worker like cashier, yung mga normal employees dito sa ating bansa, dito sa Pinas. And wala po talaga akong experience bilang helper. So, yun yung tinanong ko nung first timer pa ako. Sabi, ang dami kong tanong yan guys. Sabi ko, pwede kaya ako? Wala akong experience. Doon sa mga Middle East, no experience is allowed po sa kanila. Walang problema. As long na kaya mo maglinis. Well, totoo naman. Hanggat kaya mo naman maglinis, guys, pwede ka naman talaga eh. Eh, kay Hong Kong kasi, kailangan dun talaga may 2 years experience ka. So, ano po ba yung ginawa ko, guys? Siyempre, ginamit ko yung white rice ko. Oo, hindi siya recommended kasi white rice, hindi kayo nagsasabi ng totoo. Pero kung gusto niyo po talagang makapagtrabaho po doon sa Hong Kong, kailangan yung gawin yun. Hindi naman lahat ng white lies nakakasama. Minsan ginagawa natin yun para sa sa kabutihan or sa magiging maganda yung magiging result or yung outcome. So yun na nga, nagpanggap po ako noon nung first time po ako na nag-apply noon. Nagpanggap po ako ng may experience na kunwari, meron akong 2 years experience before. Sa pagkakaalala ko, ginawa ko pa nga yata 4 years yun eh, sa dalawang family. Then, ang ginawa ko lang guys noon, ayan, bigyan ko na po kayo ng idea kung anong ginawa ko. Nagpanggap ako na kunwari dito sa kamag-anak namin yun. Kunyari sila, nagbanggit ako ng apelido, ito si family na to. Ayan, nag-serve po ako sa amin ng 2 years. Then, ginamit ko rin yung example yung anak nila, kunyari. Then, itong another family, ganun din ginawa ko. 2 years din ako nag-serve sa kanila na lahat ay finish. So, kapag ginawa nyo yung white rice na yun, guys, kailangan panindigan nyo. Kailangan maging maimahinasyon or maano kayo. Talagang kala mo hindi mababakas na nagsisinungaling ka. Yun, panindigan mo. Madali lang naman yun, guys, kasi based on your experience, kung ikaw ay motherhood na, or kung ikaw ay masipag naman sa bahay, may apply mo naman yun, may explain mo yun. Halimbawa, tatanungin ka, marunong ka bang maglinis na ganito, marunong ka maglinis na inodoro, marunong ka bang mag-take care ng baby, kung mga ganyan-ganyan. Gano'n lang naman yun, simple lang siya. Kaya naman po kasi kumukuha yung mga employers sa Hong Kong kasi sila ay mga working parents and kailangan nila po ng katuwang sa bahay para take care naman ng babies nila. Then, sila yung nagbabayad sa'yo. Yun yung role mo dun sa family nila. So, yun na nga. Para matanggap po kayo, kailangan be confident sa mga sinasabi ninyo. Yung
kung ano yung tanong, yun din yung sagot. And syempre yung sagot mo, kailangan maganda. Yung yung sa tingin nyo ay maa-amaze po sila sa answer ninyo. And then, yung pinakasusi sa lahat guys na hindi nyo dapat kalimutan, always smile. Like this. Yes. Gusto nila yan guys. Kasi kumbaga kahit tayo rin naman, diba guys, kung yung kausap mo ay lagi nakasimango, parang nakakapanghawa, bad vibes siya. Pero kung lagi kang smile, hinahatak niya yung negatibong enerhiya, yung negative energy. So gusto nila yun guys, kahit na hindi ka palang ngiti, pero kailangan mo nakangiti. Minsan, gilabas ngipin pa. Pakita mo talaga na lagi ka nakangiti guys, ganun. Ang gusto mong mahal. Kailangan pagpasok mo pa lang sa focus interview, pagbukas mo pa lang, hi ma, good morning. Like that, ganun. Tapos sa VTR's interview nyo na may video, lagi ka talaga smile kapag na-answer ka. Yes ma'am, yes ma'am, yes ma'am, I want to go to Hong Kong to work, ganyan. Diba? Oo, kasi kapag nakita nila na napaka-bubbly mo, napaka-jolly mo, pipiliin ka talaga nila. Sila talaga yung gagawa ng way na i-endorse ka nila sa family na yun. Then, kung magkakandak man ng interview yung family na yun, yung magiging employer mo soon, kailangan ganun ka rin sa kanya. Pag bungad pa lang, good morning ma'am, good afternoon sir, good morning, ganyan. Dapat hindi mo talaga aalisin sa mukha mo yung smile. Ganon. So, ano pa ba yung maipapayo ko sa inyo para ma-hire kayo? Ayun, magpabibo kayo. Kung white eyes man yan, gumawa na lang kayo ng isang senaryo na yun nga, mapapabilib sila. Sabihin mo na napaka-industrious ninyo, napaka-hardworking ninyo, flexible, may initiative, you really love babies, treat them as your own kid, mga ganon. Kasi kapag narinig nila yung mga ganyang keywords na yan, nako, ikaw na talaga yung hinahanap nila. So ano pa ba yung maipapayo ko sa inyo para ma-hire kayo guys? Yan, bukod sa pagiging confident, always smile, magpabibo, ayan. Ayun, guys, syempre, maging neat din po tayo, maging presentable po tayo kung haharap po tayo sa interview, guys. Kasi, nakikita rin po kasi sa aura natin kung i-hire nila kayo. Kasi ang mga Chinese, mahilig po sila sa feng shui. Habang nagsasalita ka dyan, habang kaharap ka pa lang, alam na nila na, itong ano na to, good vibes to sa family na to. Eto, swerte to, ganyan. Doon sila bumabase guys yung iba. Well, sa akin, hindi ko alam kung pinupunsoy ako ng unang employer ko, ano. Tapos yung pangalawa, hindi ko rin alam kung pinupunsoy ako. Basta may mga related yan guys, sa physical appearance, the way you talk, your birthdays, your zodiac sign, Chinese sign, mga ganun. Mahilig sila sa mga ganyan, alam mo naman sila, diba? Mahilig sa mga astrology, mga ganun, horoscope. Mahilig sila sa ganun. So, yun lang guys, yung mai-share ko sa inyo. Wag nyo po talagang kalimutan yun at makakatulong yun sa inyo. Hope you like this video guys. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe and like this video. Bye!